Hinamak na manugang. Kabanata 811. Natakot si Jane Lewis at namamanhid ang kanyang anit. Madam, mangyaring bumalik sa villa at magtago, nakita ng kanilang bodyguard na hindi maganda ang sitwasyon at agad na pinutektahan si Jane Lewis nang pumasok siya sa villa. I am not leaving, my parents are still outside. Magulo ang buhok ni Jane Lewis at patuloy na nagpupumiglas. Aalis na sana siya, siguradong ilalabas ng mga masasamang ito ang galit sa kanilang mga magulang at bugbugin sila hanggang mamatay. Habang nag-uusap sila, may ilang malalakas na lalaki ang sumugod sa entrance ng villa at sinipa ang pinto. Agad na sumugod ang mga bodyguard at nagsimulang makipaglaban sa kabilang partido. Aatras na sana si Jane Lewis nang biglang sumugod ang isang malakas na lalaki at malakas na sinipa ang kanyang baywang. Napasigaw si Jane Lewis sa sakit at bumagsak sa lupa. Nagkaroon ng dagandong sa karamihan. Alisin mo ang asawa ng kwek-kwek at maglakad sa lansangan. Dalawang malalakas na lalaki, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ang binuhat si Jane Lewis at kinaladkad palabas. Sumasakit ang puso ni Jane Lewis at wala na siyang lakas para makipaglaban, kinaladkad siya palabas ng pinto. Nang makitang dinadala ang kanyang anak, agad na nabalisa si Helena at buong lakas na sumigaw. Bitawan mo ang anak ko, ngunit kasabay ng pagsigaw niya, isa pang malakas na hampas ng patpat ang bumagsak at tumama sa likod niya nang biglaan, sobrang sakit kaya nagdilim ang paningin ni Helena at muntik na siyang mawala ng malay. Kinaladkad ng ilang mga malalakas na lalaki si Jane Lewis palabas ng karamihan at binuksan ang pinto ng kotse para magulat. Boss, nandito na ang babaeng ito. Nakita ni Jane Lewis ang taong nakaupo sa kotse at agad na nakaramdam ng takot. Hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na tao. Bagamat nakasuot siya ng sunglasses sa kanyang mukha, puno ng gallows ang kanyang mukha, nakakatakot na siya para siyang masamang multo. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng mapanglo na layunin ng pagpatay. Tinitigan ni Mark Lewis si Jane Lewis. Sa ngayon, gusto niyang putulin ang puso ng asawa ni Alex Dixon at hukayin ang baga nito. Gusto niyang ilabas ang fetus at durugin. Nakita siya ni Jane Lewis na nakipagtitigan sa kanyang tiyan at agad na pinutektahan ang kanyang tiyan sa takot. Sumigaw siya, "Sino ka?" Ngayon ay hindi na makilala ang mukha ni Mark Lewis at ang boses ay paus na rin dahil sa usok. Siyempre hindi niya ito makikilala. Nang makita ni Mark Lewis si Jane Lewis, tumaas ang puot mula sa kaibuturan ng kanyang puso hanggang sa kanyang ulo. Ang kanyang pamilya ay nawasak, at ang kanyang mukha ay nasunog at nasisiraan ng anyo. Sa sandaling ito, dumating siya ng lahat ng uri ng pagpapahirap. Ang pamilya ni Alex Dixon, sa kabilang banda, ay nagkaroon ng maligayang buhay. Ngayon, ang kanyang asawa ay talagang buntis ng isang masamang binhi. Nagpakita ng matinding liwanag ang mga mata ni Mark Lewis, bumantong hininga siya at mariing sinabi, "Jane Lewis, ngayon ay ilalabas ko ang masamang binhi sa iyong tiyan, talagang puputulin ko muna si Alex Dixon sa hinaharap." Nang mabalitaan niyang hahawakan niya ang kanyang anak, natakot ang buong katawan ni Jane Lewis habang buong lakas itong nagpupumiglas. "Sino ka? Bakit mo gustong makipag-deal sa asawa ko? Kung maglakas loob kang hawakan ang anak ko, hindi ka mapapatawad ng asawa ko." Malamig nang umisi si Mark Lewis, "Sa status ng asawa mo ngayon, hindi na niya ako mahahawakan." Pagkasabi noon ay itinaas niya ang paa na nakasuot ng leather na sapatos at sinipa ng mariin ang tiyan ni Jane Lewis. Gusto niyang sipin ang bastard seed na ito sa minced meat. Si Jane Lewis ay hinawakan ng dalawang malalakas na lalaki at napahiyaw sa kawalan ng pag-asa, nangilid ang mga luha sa kanyang mukha. Biglaan, isang figure ang sumugod na parang kidlat at binato ng suntok si Mark Lewis. Laking gulat ni Mark Lewis kaya pilit niyang binawi ang kanyang binti. Sa mabilis na reflexes, hinawakan niya ang isang malakas na lalaki sa tabi niya at ginamit siya bilang isang kalasag ng karne. Bang, isang ulan ng dugo ang sumabog sa hangin. Nanlalaki ang mga mata ng maskuladong lalaki, at isang malaking butas ang nabutas sa kanyang dibdib, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo na parang fountain. Tumingala si Jane Lewis na may luhang mga mata at nakita ang isang pamilyar na figura na medyo nakatayo sa kanyang harapan, agad siyang napasigaw sa tuwa, "Hubby, iligtas mo ako dali." Alex Dixon, ang ekspresyon ng mukha ni Mark Lewis ay nagbago ng husto, at siya ay nagulat.
Namula ang mukha ni Alex Dixon, at malamig siyang tinitigan. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng bakas ng espiritong enerhiya, at siya ay parang kagagaling lang sa impyerno. Siya ay kumain kasama si Hanyon, kaya medyo late na siya nakabalik. Hindi niya akalaing makikita niya agad ang asawa na nahuhuli pagdating niya sa pintuan ng villa. Sinipa ni Mark Lewis ang sikmura ng asawa. Bumalik sa katinoan si Mark Lewis, inihagis niya sa gilid ang meat shield sa kanyang kamay at hinawakan ang buhok ni Jane Lewis. Hinayla siya nito sa harapan niya at sumigaw, "Alex Dixon, kung maglakas loob kang umatake, papatayin ko muna ang asawa mo." Nag-aapoy sa galit ang buong katawan ni Alex Dixon habang malamig itong magsalita. "Mark Lewis, kung maglakas loob kang hawakan ang isang hibla ng buhok ng aking asawa, hahayaan kitang matikman kung ano ang pakiramdam ng mabuhay na mas masahol pa sa kamatayan. Ngayong nasa kamay ko na ang asawa mo, ano ang pinaglalakas loob mong gawin?" Mabangis na wika ni Mark Lewis at biglang napag-alitan, "Lahat kayo, atake, tigilan ninyo si Alex Dixon, ipasa ang utos ko, patayin ang pamilya ni Helena at Albert Lewis." Nang marinig niya ang tatlong salitang Mark Lewis, natigilan lang si Jane Lewis. Talagang ayaw niyang maniwala, ang lalaking ito na mukhang demonyo ay talagang si Mark Lewis. Hindi ba siya patay na? Bakit siya nagpakita ulit ng ganito? Ngunit wala siyang panahon para itanong ang lahat ng ito dahil biglang nagmula sa malayo ang kaawa-awang sigaw ni Helena at Albert Lewis. Si Jane Lewis ay walang katulad na nataranta at walang oras na mag-isip ng labis habang umiiyak siya kay Alex Dixon, "Huwag kang mag-alala sa akin, iligtas mo muna ang buhay ng aking mga magulang." Bago pa siya makatapos ay sinampal siya ng malakas ni Mark Lewis at kinaladkad papasok ng sasakyan. Binigyan niya si Alex Dixon ng isang mabisyo at malamig na ngiti, "Tingnan natin kung paano ka pumili, kung gusto mong iligtas ang asawa mo, ang biyenan mo at biyenan mo ang mamatay." Pagkatapos niyang magsalita ay agad niyang inutusan ng driver na magmaneho. Nagdilim ang mga mata ni Alex Dixon, nang hahabol na sana siya sa kanila. Mahigit 12 itim na lalaki ang sumugod sa gilid, umuungal at sumugod sa kanya. Napaiyak si Jane Lewis sa loob ng sasakyan, "Alex, iligtas mo muna ang mga magulang ko, gusto niya akong gamitin para takutin ka, hindi siya mangangahas na gumawa ng kahit ano sa akin." Ang oras ay ang kakanyahan, ang potensyal na enerhiya ni Alex Dixon ay sumabog sa isang iglap at napatumba si Blackman, na nasa tabi niya. Ngunit sa loob ng 10 segundong ito, pinaandar na ni Mark Lewis ang kotse at tumakas. Inilabas ni Alex Dixon ang kanyang telepono na may taimtim na ekspresyon. "Hanyon, hindi ka pa umaalis ha? Magdala ka ng mga lalaki at habulin mo ako ng sasakyan, nasa kotse na yan ang asawa ko." Ngayon lang, si Hanyon ang naghatid sa kanya sa entrance ng villa kasama ang kanyang mga subordinate, hindi siya dapat umalis sa ganitong oras. Pagkatapos tumawag, tumalikod si Alex Dixon at nagmamadaling pumunta sa entrance ng villa. Tulad ng isang mabangis na tigre na pumapasok sa mga kaibigan ng mga tupa, pinatumba niya ang nanggugulo sa ilang hakbang. Helena at Albert Lewis ay paralisado sa lupa. Puno ng dugo ang kanilang mga katawan at nasa bingit na sila ng kamatayan. Halos mawala na sila ng malay. Kung siya ay 1 minuto mamaya, ang dalawang matanda ay pinatay sa lugar. Si Shu Fugi, sa kabilang banda, ay binugbog hanggang sa pumikit siya at nawala ng malay. Matagal na ring nahimatay ang kanyang titahiyan na si Zhang Faang. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at agad na isinara ang hintuturo at gitnang mga daliri, gamit ang mga karayom ng chi. Idiniin niya ang ilang daliri sa kanilang mga katawan upang pigilan ang kanilang mga sugat. Lahat sila ay dumaranas ng mababaw na pinsala, sa kanyang ilalim ng paggamot, malapit na silang magising. Pagkatapos ay tumayo siya at inutusan ang mga bodyguard na tumingin sa kanila. Tumalon siya sa isang motorsiklo sa tabi ng kalsada at mabilis na tumakbo papunta sa direksyon kung saan nakatakas si Mark Lewis sa pinakamalakas na lakas ng kanyang kabayo. Tuldok, boom. Ang motorsiklo ay parang itim na kidlat, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog habang ito ay humaharurot sa trapiko. Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang katawan, namumula ang kanyang mga mata habang kinulayan siya ng pula sa galit. Sa pagkakataong ito, hindi na niya patatawarin si Mark Lewis. Dapat mamatay ang sinumang nang ahas na saktan ng kanyang asawa at pamilya. Paalis na si Mark Lewis nang biglang may nakitang anino ng motorsiklo sa rearview mirror.
Mabilis itong humabol sa kanya, at hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat. Ang mga taong iniwan niya, kahit na ginamit sila bilang mga target para kay Alex Dixon, ay kukuha ng kahit ilang minuto para talunin sila. Ngunit 1 minuto lang ang lumipas, at talagang naabutan na ni Alex Dixon, si Jane Lewis ay pumulupot sa likurang upuan, natatakot nang makitang humahabol ang kanyang asawa, muling lumitaw ang bakas ng pag-asa sa kanyang puso, umiyak siya ng malakas na may luha sa mga mata. Hubby. Kabanata 812. Si Mark Lewis ay nagngangalit at inilabas ang kanyang walkie-talkie, malakas siyang sumigaw, "Tigilan mo siya." Ang 4 na itim na Mercedes-Benz na sumusunod sa likod ng kotse ay agad na bumagal at pumila upang bumuo ng isang-isang salita, na humarang kay Alex Dixon sa likod. Nang makitang naharaang si Alex Dixon, labis na natuwa si Mark Lewis. Kinuha niya ang isang megaphone mula sa kotse at sumigaw ng malakas sa likuran. "Alex Dixon, alam mo bang isa kang salot? Gusto mong masira ang pamilya ko? Hahayaan kitang magkaroon ng parehong panlasa? Ang iyong asawa ay nasa aking mga kamay, at ang aso sa kanyang tiyan ay isang bastardo, huhukayin ko ito ng buhay at ipapakain sa mga aso at lobo." Si Jane Lewis, na nakaupo sa backseat, ay natakot nang marinig siya. Matigas niyang sinabi na may luha sa kanyang mga mata, "Mark Lewis, ang aking ama ay ang iyong pangalawang tiyo, napakalupit at walang awa mo." Sinampal siya ng malakas ni Mark Lewis. Kung hindi dahil sa iyo, pinakasalan mo na si Dixon, magiging ganito ang pamilya ko. Ang dahilan kung bakit ako nabubuhay hanggang ngayon ay para patayin ang Lewis family at ipaghiganti ang pamilya ko. Si Jane Lewis ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang mukha nang siya ay hinampas sa upuan. Tinakpan niya ang mukha sa takot habang ang bilis ng tibok ng puso niya. Ayos lang kung mabugbog siya, pero gusto talaga ni Mark Lewis na saktan ang bata sa tiyan niya. Ang mga Mark Lewis sa kanyang harapan ay hindi na alagad ng Lewis family. Cold-blooded, bisyo, at bisyo, ang kasalukuyan siya ay parang demonyong lumalamon ng dugo. Nang matapos ang paghampas ni Mark Lewis, walang humpay niyang hinampas ang palad, kinuha ang megaphone, at umungol sa likod niya na may malamig na ngiti. "Alex Dixon, makinig ka, dahil nakita kong naging pinsan ko ang asawa mo, ililigtas ko ang buhay niya, pero makakahanap ako ng iba pang lalaki at magpapasaya sa kanya araw-araw." Nang marinig ito, galit na galit si Jane Lewis at nagdikit ang kanyang mga ngipin. Sa harap niya, hindi na si Mark Lewis, kundi isang mabangis na hayop, ito ay hindi tao sa lahat. Mahigpit na hinawakan ni Alex Dixon ang motorsiklo gamit ang 2 kamay, ang kanyang mga mata ay nagluluwa ng apoy habang nakataas ang kanyang ulo at malamig na sumisigaw. "Asawa, hintayin mo pa. Siguradong ililigtas kita." "Hahaha," tumawa ng malakas si Mark Lewis, ang sabi niya, "Alex Dixon, huwag kang magsalita ng malaki, ihinto mo ang sasakyan ngayon, kung hindi, puputulan ko ngayon ang tiyan ng asawa mo at itatapon ang masamang binhi sa kalsada, madudurog ang sasakyan sa meat paste." Bago pa siya makatapos ay may malakas na dagandong. Isang malakas na lalaki sa kotse ang biglang sumigaw, "Boss, tumingin ka sa harap." Napalingon si Mark Lewis at natigilan. Nakita niya ang isang malaking grupo ng mga itim na motorsiklo na papalabas sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang mga motorsiklo ay puro itim, ang mga driver ay nakasuot ng itim na damit at itim na tela na maskara. Sumugod sila sa kalsada at mabilis na kumakalat sa hugis fan. Anong nangyayari? Napabuntong hininga si Mark Lewis. Sa isang kisap mata, mahigit 40 motorsiklo ang sumangkop sa kalsada. Nagmaneho sila sa kalsada at nagkalat, pagkatapos ay nagtipon sa harap ng kotse ni Mark Lewis. Wala pang 1 minuto, isang maayos na porma ng mga motorsiklo na nakatayo sa harap ng sasakyan ni Mark Lewis. Boom, boom, kasabay ng tunog ng umiikot na lava, nakabibinging sigaw ang nagmula sa langit. Yung kotse sa harap, huminto kaagad. Tumingala si Mark Lewis at nakita ang 4 na itim na helicopter na lumilipad mula sa likuran, nakahanda ang mga machine gunner sa mga helicopter at nakatutok sa kanyang motorcade. 2 maringal na lalaki ang nakatayo sa helicopter sa harapan, at ang isa sa kanila ay sumisigaw gamit ang loudspeaker. Tumingala si Alex Dixon at nakita si Chin Lei na may loudspeaker, si Han Yun ay nakatayo sa tabi niya.
Tuma-ngo si Hanyun sa kanya, pagkatapos ay kinuha ang loudspeaker at nag-order. Driver, pumila ka, ihinto mo ang mga sasakyan sa likod natin. Pagkautos pa lang niya ay nagkalat na ang mga nakamotorsiklo sa kanyang harapan na parang nagsa-magic tricks. Sila ay bumuo ng isang tao na hugis, mula sa harap at mula sa kaliwa at kanang bahagi, na natrap ang mga sasakyan sa gitna. What the hell, pati yung military aircraft andito na, nakita ni Mark Lewis ang mga gintong bituin sa helicopter at laking gulat niya. Hindi niya alam kung saan natagpuan ni Alex Dixon ang mga taong ito, ngunit hindi sila simple sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa porma sayon. Diretsyong dinurog sila ng lakas ng kalaban, at agad namang kinilig ang mga iilang malalakas na lalaki sa sasakyan. Boss, ano ang dapat nating gawin? Si Mark Lewis ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nag-utos, palakihin mo ang karawahe at durugin ang mga bastard na ito hanggang mamatay. Nasa kamay ko ang asawa ni Alex Dixon, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa sandaling sinabi niya ang salitang move, biglang nakita ni Mark Lewis mula sa rearview mirror na si Alex Dixon, na nakasakay sa motorsiklo, ay nawala. Ang motorsiklo naman ay walang driver, diretso pa rin ang pagmamaneho nito. Nagulat siya at napasigaw, saan pumunta si Dixon? Dito, isang napakalamig na boses ang nagmula sa bubong ng sasakyan. Sumikip ang puso ni Mark Lewis, at agad niyang itinaas ang kanyang sandata at sinugod ang bubong ng sasakyan. Itap, 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 12 ng mga transparent na butas ang agad na ginawa sa bubong ng kotse. Natakot si Jane Lewis nang makita niya ito, sa ilalim ng ganoong kalapit na pag-atake, paano posibleng makatakas si Alex Dixon? Nang si Mark Lewis ay humihingal at tinapos ang shuttle, nakagugulat ngunit natuklasan na wala ni isang tao sa bubong ng sasakyan. Natatakot na tanong ng matipunong lalaki, saan nagpunta ang batang ito? Namumula ang mga mata ni Mark Lewis, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang may apelyidong Dixon ay binaril at nahulog. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay biglang yumanig ng malakas ang sasakyan na parabang nakatanggap ito ng matinding paghihirap. Sumugod ang katawan ni Mark Lewis kasama ang inertia at bumagsak sa likod ng upuan. Kitang-kita niyang si Alex Dixon talaga ang sumulpot sa harap ng sasakyan, nakadikit ang dalawang palad niya sa harapan ng sasakyan. Ang gulong ng sasakyan ay nagpakawala ng nakakarating na tili. Dinudurog nito ang isang string ng mga spark sa lupa, na naglalabas ng makapal na nasusunog na amoy. 2. Sunod-sunod na humakbang ang mga paa ni Alex Dixon sa semento na daan, malamig ang mukha niya habang nakadikit ang mga palad sa harapan ng sasakyan. Hindi kinaya ng matigas na semento na daan ang mabigat na pasanin, at nag-crack ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Napatingin sa kanya ang ilang malalakas na lalaki na nakaupo sa kotse na may maputlang mukha, laking gulat nila. Anong klaseng tao ito? Mabilis ang takbo ng sasakyan sa highway sa bilis na 120 milya kada oras. Napakalakas ng impact na kahit ang bakal na katawan ay madudurog, lalo na ang isang tao. Si Alex Dixon naman, kaya niyang pabagalin ang sasakyan gamit lang ang mga kamay niya. Nakasubsob na ang mga paa ni Alex Dixon sa pundasyon ng kalsada, napaatras ang kanyang katawan dahil sa inertia ng sasakyan, at ang matigas na daan sa ilalim ng kanyang mga paa ay pumutok at bitin din. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Mark Lewis. Tinapakan niya ang accelerator. Gusto niyang patayin si Dixon, Weng. Nagpakawala ang motor ng sasakyan na hindi makayanan ng mabigat na kargada at nagbuga ng makapal na usok. Gayunpaman, kahit anong hakbang ni Mark Lewis sa accelerator, dahan-dahan pa ring huminto sa sasakyan, gamulong ang mga gulong ng sasakyan sa walang laman na kalsada, nagbubuga ng itim na usok. Hindi lang ang mga tao sa kotse, magiging si Hanyun at Chinley na sakay ng helicopter ay nakatingin sa sasakyan. Ang aking panganay na nakatatandang kapatid ay talagang napakalakas, ang mukha ni Chinley ay puno ng pagsamba habang siya ay umibig. Bagamat isa rin siyang cultivator, kung gusto niyang harangin ang rumaragasang sasakyan gamit ang kanyang mga kamay, kahit papaano ay magkakaroon siya ng bali. Sa wakas, huminto ang sasakyan, malakas na sinuntok ni Alex Dixon ang hood ng sasakyan. Bang, ang hood ay tumalbog, lumikha ng isang malaking butas, kumikislap kung saan-saan.
Kung hindi dahil buntis ang kanyang asawa at nasa kotse pa rin ni Mark Lewis, sa takot na matatakot siya. Natamba na sana ni Alex Dixon ang sasakyan, boom, lumakad pasulong si Alex Dixon na may layuning pumatay. Binasag niya ang bintana gamit ang kanyang kamao at hinayla ang pinto ng sasakyan. Crash, ang buong pinto ay hinayla niya pababa. Kabanata 813 si Mark Lewis ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, inipon niya ang kanyang hitsura at enerhiya sa kanyang kamao ng suntok si Alex Dixon. Madaling nahawakan ni Alex Dixon ang kanyang kamao, at pagkatapos ay naikayem niya ang kanyang kamao. Si Mark Lewis ay biglang nagpakawala ng isang malungkot na sigaw. Ang buong kamao niya ay dinurog ni Alex Dixon. Hobby, umupo si Jane Lewis sa backseat ng sasakyan at nakitang nakadilat ang mga mata, ang kanyang isip ay ganap na blanko. Hindi niya inaasahan na talagang napakalakas ng kakayahan ng kanyang asawa. Ito ba ang tunay na pamantayan ng kanyang asawa? Hinawakan ni Alex Dixon ang kamao ni Mark Lewis gamit ang isang kamay at tinanggal ang pinto sa likod gamit ang isa pa. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at itinapon. Bago pa makasigaw sa gulat ang matipunong lalaki, ang matipuno niyang katawan ay gumuhit ng parabola sa ere na parang saranggola na may putol na tali. Bumangga siya sa kalsada sa di kalayuan at sumabog sa isang pool ng dugo. Walang tunog. Hinawakan ni Alex Dixon ang buhok ni Mark Lewis at hinayla siya palabas. Hinawi niya ang kanyang buhok at ibinagsak yun sa trunk ng sasakyan. Bang, sa malakas na tunog, tumama ang ulo ni Mark Lewis sa trunk ng sasakyan. Naputol ang tulay ng kanyang ilong at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang likod ng kotse ay may isang dent sa mukha, at ang isa ay malabo na makita ang mga tampok ng mukha nito. Puno ng dugo ang mukha ni Mark Lewis, at sumisigaw siya at sumisigaw. Isa rin siyang makapangyarihang mandirigma, ngunit sa harap ni Alex Dixon, para siyang bata na nakatagpo ng isang malakas na lalaki. Wala siyang lakas na lumaban. Tumalsik ang dugo sa mukha ni Alex Dixon, walang ekspresyon ang mukha niya habang malamig ang pagsasalita. Mark Lewis, matagal ko nang sinabi sa iyo ito, isa lang ang paraan mo para salakayin ang asawa at pamilya ko. Iyan ay kamatayan. Pagkatapos niyang magsalita ay hinawakan niya ang buhok ni Mark Lewis at binuhat ito na parang may hawak na manok, itinaas niya ang paa at malakas na tinapakan ang ulo ni Mark Lewis. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Mark Lewis na lumaban, ang kanyang ulo ay diretsyong tinapakan ni Alex Dixon, sa sobrang lakas, naapakan siya sa lupa. Tulad ng isang walnut na nabasag sa lupa sa pamamagitan ng isang bakal na martilyo, si Mark Lewis at ang kanyang katawan ay lumubog sa semento na kalsada, na bumubuo ng isang tao na hugis. Bumukas din ang matigas na semento na daan na parang sapot ng gagamba. Ang madugong eksenang ito ay nagpapatingal sa anit ni Chin Lei. Hindi ko ini-expect na ganito pala kabangis si Big Senior Brother, pero gusto ko. Si Han Yun ay tumalon na pababa mula sa helicopter at inutusan ng kanilang mga subordinate na tulungan si Jane Lewis palabas at ilagay siya sa isang ligtas na lugar. Ang mga driver na ito ay pawang mga tauhan niya. Matapos matanggap ang tawag ni Alex Dixon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sumugod at sabay na ipaalam sa Dragon Sky Group. Sinulyapan niya si Mark Lewis na puno ng dugo at ngumisi. Kung gusto mong tumalon sa kabaong, walang makakapigil sa iyo. Siya ay kasama ni Alex Dixon sa loob ng isang taon at dumaan sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Alam niyang hindi magagalit si Alex Dixon, pero kung talagang magagalit siya, kahit ang matandang master ay hindi siya mapipigilan. Kung tungkol sa tunay na lakas ni Alex Dixon, kahit siya ay hindi maintindihan, ang isang third-rate cultivator lamang, si Mark Lewis, ay wala. Ang tanga na ito ay labis na tinatansya ang kanyang sariling lakas. How dare he step on Alex Dixon's bottom line? Kung hindi si kamatayan ang nililigawan niya, ano pa kaya siya? Puno ng dugo ang buong katawan ni Mark Lewis. Ang kanyang mga paa ay nabali sa kanilang mga lugar, at ang kanyang buong katawan ay nasa matinding sakit. Nawala na ang yabang kanina. Ngayon, si Mark Lewis ay nakaramdam ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi niya akalain na pagkatapos na hindi makita si Alex Dixon sa maikling panahon, ang lakas ni Alex Dixon ay tataas ng husto. Noong huling pagkakataon sa Pharmacist Pavilion, halos hindi pa rin siya makatakas sa mga kamay ni Alex Dixon, ngunit ngayon,
Tuluyan na siyang nadurage ng lakas ng kanyang kalaban, at diretso siyang naapakan sa ilalim ng kanyang mga paa. Huwag mo akong patayin." Puno ng takot ang mga mata ni Mark Lewis, sinubukan niyang ilabas ang ilang salita mula sa kanyang bibig. "Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawala ng Dark Group." Huli na, malamig na sabi ni Alex Dixon, itinaas niya ang kanyang paa at tinadyakan ng malakas ang katawan ni Mark Lewis, dahan-dahan siyang dinurog. "Dark Group, pati ang mga lalaking pinadala ng Lily Dark Group ay pinatay ko, paano sila nabantaan ng mga basurang tulad mo?" Pipa, isang malutong na tunog na parang mga butil na sumasabog ang mahinang umalingaungaw. Nanlalaki ang mga mata ni Mark Lewis, at namilipit ang mukha sa sakit. Nabali lahat ng tadyang niya sa paa ni Alex Dixon. Napasigaw si Jane Lewis sa sakit at napatikip ng tenga nang marinig iyon. Hindi niya akalain na may ganitong karahasan ang kanyang asawa. Gayunpaman, napakagwapo ng pasture ng asawa niyang nambubugbog ng kung sino. Walang ekspresyon ang mukha ni Alex Dixon, walang kahit kititing na awa. Kaya niyang bigyan ng mabilis na kamatayan si Mark Lewis. Ngunit ano ang punto ng pagpapabeya sa basurang ito na mamatay ng comfortable? Ang dahilan ng pag-atake niya ngayon ay para lang pahirapan si Mark Lewis at dahan-daang patayin. Ang 7 o 8 malalakas na lalaki na pinamumunuan ni Mark Lewis ay labis na natakot kaya't sila ay lumuhad sa lupa at sinasadyang hinawakan ang kanilang mga ulo gamit ang kanilang mga kamay. Ito ay masyadong nakakatakot, ang lalaking ito ba ay isang Diyos o isang demonyo? Maririnig ang tunog ng sasakyan, mabilis na dumaan ang 10 itim na sasakyan at huminto sa harap ng motorcade. Mahigit 20 blackman ang tumalon mula sa sasakyan at mabilis na pumila sa dalawang hanay. Si Dixon Wrong ay nakasuot ng itim na damit at lumabas ng kotse na may malamig na mukha, sinulyapan niya si Mark Lewis na nasa lupa at sinabing, "Alex Dixon, bitawan mo siya agad." Nanlaki ang mata ni Jane Lewis sa gulat. Pati si Dixon Wrong dumating, nandito siya para iligtas si Mark Lewis. Ano ang naging relasyon ng dalawang ito? Malamig ang mga mata ni Alex Dixon, hindi siya natinag ni Dixon Wrong. "Sa iyo lang?" "Oo naman." Malamig at mayabang ang mukha ni Dixon Wrong. She walked forward in her high heels and said arrogantly, "I am from the Dixon clan, and you are nothing now. At most, you are a subordinate of the Dixon clan. In terms of seniority in the Dixon family, you have to listen sa akin." Agad na sigaw ni Mark Lewis, "Miss Dixon Wrong, iligtas mo ako." Malamig na tinitigan ni Alex Dixon si Dixon Wrong, ang magandang babaeng ito ay talagang isang makamandag na ahas. Ang kanyang pagdating sa kritikal na sandaling ito ay nawala na ang pagkidnap ni Mark Lewis sa kanyang asawa ay dapat na utos ni Dixon Wrong. Malamig niyang sabi, "Paano kung ayaw ko?" Nag-cross arm si Dixon Wrong at ngumiti ng matikas. "Kung gusto mong sumalungat sa buong Dixon clan, magagawa mo ang sinasabi ko, ngunit tiyak na iuulat ko ang bagay ngayon sa mga senior elder ng Dixon family at hayaan silang magdesisyon." Ang pamilya Dixon ay nagbigay ng espesyal na atensyon sa seniority. Ngayong umalis na si Alex Dixon sa pamilya at opisyal na siyang kinilala bilang disipulo ng mga Dixon, mas mataas ang kanyang katayuan kay Alex Dixon. Si Mark Lewis ay kapaki-pakinabang pa rin sa kanya, kaya kinailangan niyang ilayo siya. "Lynn Wrong, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo." Biglang malamig na ngumiti si Alex Dixon. "Sa mata ko, wala ka." Habang nagsasalita siya, bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay at marahas na sinampal si Dixon Wrong. Sumigaw si Dixon Wrong at agad niyang ibinagsak sa lupa. Gulat at galit ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na ang basurang ito ay talagang maglalakas loob na kumilos sa kanya. Alex Dixon, ayon sa mga turo ng mga ninuno ng pamilya Dixon, kung sasalakayin mo ako, lalabag ka sa mga alituntunin ng mga Dixon na nagbabawal sa linya ng dugo na pilayin ang isa't isa, may karapatan akong utusan ang mga bantay ng Dixon na salakayin ka. Kinagat ni Dixon Wrong ang kanyang mga ngipin at sumigaw. After she finished speaking, she ordered behind her, "Alex Dixon has violated the family rules, capture him." Nagkibit balikat si Alex Dixon at nakangiting yamakap sa kanyang mga braso, mukha siyang walang takot. Alex, sa sobrang pagkabalisa ni Jane Lewis ay muntik na siyang umiyak.
Kung hindi dahil sa pagharang sa kanya ng mga Special Forces members ay sumugod na siya sa tabi ng asawa. Ang kanyang asawa ay walang anumang katayuan sa Dixon clan, at ang kanyang titahiin ay wala sa bansa. Kung ipinadala ni Dixon Rong ang mga gwardya ng pamilya upang hulihin ang kanyang asawa at parusahan ito sa pamilya Dixon, natatakot siya na hindi siya makakaligtas. Kabanata 814 Mahal, huwag magmadali. Ibinaling ni Alex Dixon ang kanyang ulo upang aliwin si Jane Lewis. Gusto niyang pakilyusin ang mga bantay ng pamilya Dixon, ngunit wala siyang kakayahan. Nang makita ni Dixon Rong ang kanyang mapanlait na tingin, lalo pang nagalit si Dixon Rong at napasigaw, "Para saan ka nakatayo dyan? Kunin mo siya at ibalik siya sa pamilya para sa parusa." Nang makita ang mga bantay ng pamilya Dixon na nakatayo sa likuran niya, galit na galit si Dixon Rong kaya naglakad siya pasulong at binigyan ng sampal ang isa sa mga gwardya. "Gago ba kayong lahat? Inutusan ko kayong lahat na parusahan si Alex Dixon bilang angkan ng mga Dixon." Gayunpaman, kahit anong sabihin niya, walang gumagalaw ni isa sa mga bantay sa likod niya. Sa oras na ito, malamig nang umiti si Alex Dixon at sinabing, "Lin Rong, ngayon alam mo na kung ano ang timbang mo. Huwag mo akong seryosohin ang iyong sarili. Hindi ka isang inapo ng orthodox na Dixon." Ang tanging tao na tunay na kayang kontrolin ang pamilya Dixon ay ang kanyang sarili. Pagkasabi noon ay nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Inutusan niya ang mga gwardya ng pamilya Dixon, "Arrest Dixon Rong para sa akin." "Ikaw, baliw ka," sumigaw si Dixon Rong, "hinayaan mo talaga akong mahuli ng mga tao ko." Nang siyang matapos magsalita, nakita niya ang dalawang gwardya na pasulong, isa sa kaliwa at isa sa kanang para hawakan ang kanyang braso. Laking gulat ni Dixon Rong na ang kanyang mukha ay namutla at siya ay galit na ang kanyang mukha ay naging berde. "What's wrong with you guys? Nakikinig ka talaga sa utos ng isang tulad niya. Ako ang tunay na inapo ng Dixon family, he is not worthy at all." Gayunpaman, kahit anong utos at pagbabanta ni Dixon Rong, ang mga miyembro ng Armed Forces team ng Dixon na kanyang dinala ay nanatiling hindi natinag. "Alex Dixon, anong ginawa mo sa kanila?" Sa sobrang galit ni Dixon Rong ay nabaliw siya. Talagang gusto niyang tanggalin ang grupong ito ng mga masuwaying miyembro ng team ng Armed Forces mula sa mga Dixon. Gayunpaman, ang mga miyembro ng koponan ng sandatahang lakas ng mga Dixon ay kabilang sa pinuno ng pamilya ng mga Dixon, wala siyang karapatan na tanggalin siya. Malamig ang mga mata ni Alex Dixon, at nagsalita siya sa malalim na boses. "Lin Rong, hayaan mo akong magtanong sa iyo sa huling pagkakataon, poprotektahan mo ba si Mark Lewis o lalaban ka sa akin?" "Alex Dixon, how dare you speak to me in such a tone?" Nagngangalit si Dixon Rong sa galit at tumingin kay Alex Dixon. Ang batang ito ay umalis na sa Dixon clan. Bukod sa apelyido, paano siya maihahambing sa kanya? "Kailangan mo lang akong sagutin, oo o hindi," malamig na sigaw ni Alex Dixon. Ang malamig niyang tono ay nagpaparinig kay Dixon Rong. Tumingin si Dixon Rong sa paligid, ang mga miyembro ng Armed Forces team na dinala niya dito ay hindi nakikinig sa kanyang mga utos. Sa likod ni Alex Dixon ay nakatayo ang isang itim na motorbike team, gayon din sina Han Yun, Chin Lei, at iba pa sa hindi kalayuan. Mayroon ding 5 helicopter na umaaligid sa itaas nila. Napapaligiran na siya ngayon ng mga tauhan ni Alex Dixon. Biglang bumalik sa katinoan si Dixon Rong, nahulog siya sa bitag ni Alex Dixon. Sa lakas ni Alex Dixon, paanong hindi niya mapapatay si Mark Lewis? Maliwanag, sadyang binigyan niya ng oras si Mark Lewis para makatakas at hayaan siyang bumalik sa dati niyang pugad. Paano siya naging hanggal na tumakbo at itapon ang sarili sa lambat? Sa pag-iisip nito, lalong nagalit si Dixon Rong, kinagat niya ang kanyang mga ngipin kaya maririnig ang mga kaluskos, hindi na mananatiling kalmado ang mukha niya. Habang nagagalit siya, mas naging kalmado ang ekspresyon ni Alex Dixon. Dahil ito ang bitag na ginawa niya. Ang mga turo ng ninuno ng pamilya Dixon ay hindi saktan ang isa't isa. Kung hindi, sila ay parurusahan ng batas ng pamilya. Gayunpaman, hanggat may unang umatake, magagawa niyang lumaban ng maayos. Noong nakaraan, si Dixon Rong ay natatakot sa mga turong ito ng mga ninuno, kaya palagi siyang nagpapadala ng mga asasin ng palihim upang makipagsabuatan kay Qiu Fei. Inutusan niya si Qiu Fei sa kanyang likuran, kaya hindi siya humarap sa kanya.
Ngayong ibinaba na niya si Mark Lewis, maaari niyang sundin ang mga pahiwatig at kunin ang ebidensya na inutusan siya ni Dick Senrong na gawin yun kaagad. Mabilis na nag-react si Dick Senrong at agad ding nabawi ang kanyang sentido, galit niyang tinitigan si Mark Lewis. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang batang ito ay ampun na anak ni Qiu Fei at kapaki-pakinabang pa rin, hindi sana siya nakipagsapalaran upang iligtas ito. Paano na, pinag-isipan mo na ba? Malamig na tanong ni Alex Dixon. Sinuklay ni Dick Senrong ang kanyang buhok at biglang ngumiti. Alex Dixon, walang kinalaman sa akin ang nangyari kay Mark Lewis, pinapag-ingatan ko siya. Miss Dick Senrong, huwag mo akong iwan, biglang bumalik sa katinoan si Mark Lewis at natakot. Sa pagtingin sa sitwasyon, gusto ni Dick Senrong na iwanan ang kotse para protektahan ang kanyang kagwapuhan at tratuhin bilang isang basura. Kung nahulog siya sa mga kamay ni Alex Dixon, mabubuhay lamang siya ng mas masahol pa sa kamatayan. Umalis ka na, inip siyang pinaalis ni Dick Senrong, tumingala siya at sinabi kay Alex Dixon, wala akong alam tungkol sa pagkidnap niya sa asawa mo, pero pinagkatiwalaan ako ng isang tao, at least kailangan kong iligtas ang buhay niya. Malamig na sabi ni Alex Dixon, kung ganoon, plano mo bang protektahan si Mark Lewis? Siyempre hindi, ngumiti si Dick Senrong at biglang naglabas ng lighter sa bilis ng kidlat, tinutukan niya si Mark Lewis at pinindot ito. Puff, isang muffled sound. Napasigaw si Mark Lewis at nahulog sa isang pool ng dugo, may madugong butas sa ibabang bahagi ng tiyan niya, at tuloy-tuloy na umaagos ang dugo. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon, hindi niya inaasahan na mawawalan ng braso si Dick Senrong para mabuhay, naglabas siya ng mas magaan na hugis na minigun at pinaputukan si Mark Lewis. Alex Dixon, nagkamali si Mark Lewis, paparusahan ko siya sa ngalan mo. Madaling bumuga ng usok si Dick Senrong mula sa baril, she crossed her arms and said proudly, magaling na ang asawa mo ngayon, naparusahan din si Mark Lewis. Kaya pantay, pagkatapos ko siyang ibalik, bigyan mo ng paliwanag ang kliyente, kung buhay siya. Iyan ay dahil maswerte siya. Habang nagsasalita siya, ginamit niya ang kanyang matataas na takong upang sipain si Mark Lewis at nakangiting sinabi, kung mamatay siya, hindi ko kasalanan. Sariling kapalaran niya yon. Damaloy ang dugo sa lupa sa lahat ng direksyon, hindi alam ang buhay at kamatayan ni Mark Lewis. Siya ay nakahiga sa isang pool ng dugo tulad ng isang patay na aso. Si Dick Senrong ay talagang makakangiti na may nakaka-relax na ekspresyon. Gusto talaga ni Alex Dixon na hukayin ang puso ng babaeng ito at tingnan kung itim nga ba ito. Inutusan ni Dick Senrong ang mga miyembro ng koponan ng sandatahang lakas na buhatin si Mark Lewis. Pagkatapos ay tumalikod at sinabing, "O tama, bilang kabayaran sa iyo, ibabalik ko sa iyo ang kontratang pinirmahan ng iyong biyenan at pamilya bay." "Bakit ang bait mo?" galit na sabi ni Jane Lewis. Malinaw niyang narinig mula sa gilid na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Dick Senrong. Ngunit ang balat ni Dick Senrong ay napakakapal na hindi lamang siya tumanggi na aminin ito, pinaputukan pa niya ng sibat si Mark Lewis, kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magsalita, isa lang siyang makamandag na alakdan. Linrong crossed her arms and snorted coldly, "Jane Lewis, marami din akong alam na sikreto ng asawa mo, gusto mo bang marinig ang mga ito?" Dumilim ang mukha ni Alex Dixon, napakalinaw ni Dick Senrong tungkol sa kanyang background. Kung ilantad siya nito ngayon, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magpaliwanag sa asawa. "Linrong, kung gusto niyang sabihin sa akin ang tungkol sa usapin ng asawa ko, natural na ipapaliwanag niya ito sa akin, hindi niya kailangang gawin ito sa ngalan ko," malamig na sabi ni Jane Lewis. "Ayos lang, marami akong oras," ngumiti si Dick Senrong ng napakatingkad, "basta interesado kang hanapin ako, sasabihin ko sa'yo." 1. Habang nagsasalita siya, idinagdag niya ang kalahating pananakot, "Alex Dixon, huwag mo akong itulak ng husto, kung hindi, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko." Pagkatapos magsalita ni Dick Senrong, mayabang niyang itinaas ang baba at tumalikod para umalis. Nagtanong si Chin Lei sa gilid, pinakamatanda na kapatid na lalaki, "Papakawalan mo ba siya ng ganoon na lang? Sa tingin ko ang babaeng ito ay hindi madaling pakitunguhan." Sinabi rin ni Han yun, "Alex, sa palagay ko ay pamilyar ka sa kanya, kamag-anak mo ito." "Siya, pinsan ko," naikayam ni Alex Dixon ang kanyang kamao at pinanood si Dick Senrong na umalis na may madilim na ekspresyon, kung hindi dahil sa relasyon nila ni Dick Senrong sa dugo,
ang babaeng ito ay namatay ng 10,000 beses. Kabanata 815. Alam na alam niya na ngayon lang siya tinatakot ni Dick Senrong, bagamat hindi siya natatakot sa banta ni Dick Senrong, kung talagang gusto niyang patayin si Dick Senrong, pipigilan pa rin siya ni Wu. Bagamat ang mga martial guard ng Dixon family ay nangako sa kanilang katapatan sa kanya at hindi sila mautusan ni Dick Senrong, ang pagkakakilanlan ni Dick Senrong ay isang disipulo ng mga Dixon. Ang mga martial guard ng Dixon ay may responsibilidad na protektahan ang mga inapo ng pamilya Dixon. Umiling si Han Yun sa kanyang puso at hindi na makapagsalita pa. Sa isang mansyon sa tabi ng dagat sa Los Angeles, Estados Unidos. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na suit ang nakatingin sa kanya na may malungkot na mukha, nasa likod niya ang mga kamay niya, napatingin siya sa malaking screen sa harap niya. Makuha ng malaking screen sa dingding ang halos kalahati ng dingding. Ipinakita sa screen ang eksenang magkaharap sina Alex Dixon at Dick Senrong sa kalsada. Ang imahe ay ipinadala ng satellite, at ito ay napakalinaw. Sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa magkabilang gilid ng napakarilag na bulwagan ay nakatayo ang dalawang maayos na hanay ng black man, lahat sila ay nakasuot ng itim na suit at salaming pang-araw, may silencer din sa bewang niya. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang medyo nakababatang lalaki na nakatitig din sa malaking screen. Malamig ang mukha ng binata habang sinasabi, "Tay," lalong tumitigas ang mga pakpak ni Alex Dixon kay Yansia. Kahit si eldest sister ay hindi siya kayang paikop. "Gusto mo bang ibalik ko ang mga tao at kunin ang ulo niya?" Hindi nakikinig sa akin si Dick Senrong at nagpumilit na bumalik sa bansa para kalabanin ni Alex Dixon, mabuti na lang siyang magdusa ng kaunti. Lumingon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at malungkot na sinabi, "Gayunpaman, ginawa ko rin, wag mong asahan na ang basurang ito ay magtatatag ng kanyang kapangyarihan ng ganoon kabila sa bansa. Tila kung hindi siya makikialam, maya-maya ay magiging isang sakuna, siya. Then what should we do now? May balak ka bang bumalik ng bansa ngayon?" Malamig na tumingin sa malaking screen ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at umiling. Umalis na si Alex Dixon sa Dixon family, at si Dick Senrong ay ang lehitimong inapo ng Dixon family, hindi pa rin siya nangangahas na hawakan siya. At saka, si Alex Dixon ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan ngayon, nanalo si Jiao-su ti payagan ang kanyang anak na mabuli. Tuma-ngo ang binata at magalang na tumayo sa gilid. Ang mapanglo na lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang panganay na anak na lalaki, si Dick Sen Yulong, na hinabol ng matandang master ni Dixon sa karagatan dahil sa galit. Ang binatang nakatayo sa tabi niya ay ang anak ng kanyang pangalawang asawa sa Los Angeles, si Dixon Shanghai. Si Dixon Yulong at ang ina ni Dixon Rong, si Jiao Su, ay hiwalay sa loob ng maraming taon, at pagkatapos ay naghiwalay sila. Bilang kanyang biolohikal na ina, walang pakialam si Jiao Su sa buhay o kamatayan ni Dixon Rong sa bansa. Kung tungkol sa pagpapalam kay Jiao family na makipag-deal muna kay Alex Dixon, nasa plano din ito ni Dixon Yulong. Hindi nagtagal, bumalik si Dixon Rong sa bansa na puno ng galit, hindi niya siya pinigilan, itinuring din niya ang anak na ito bilang isang piraso ng chess at ginamit niya ito upang harapin si Alex Dixon. Kung hindi niya ito kayang harapin, ang pamilya Jiao sa likod niya ay tiyak na gagawa ng hakbang. Kung tungkol sa pag-upo sa bundok at panuorin ang labanan ng mga tigre, si Dixon Yulong ay medyo magaling sa panunood ng labanan ng mga tigre, matyaga rin ang pasensya niya. Kung hindi sana siya nag-opera sa Los Angeles ng napakaraming taon at nakapagtatag pa ng sarili niyang kapangyarihan. Higit pa rito, naging isa siya sa 3 pinuno ng punong tanggapan ng Dark Group. Gayunpaman, tanging ang kanyang anak at ilang iba pa ang nakakaalam tungkol sa pagkakakilanlan na ito. Maging si Dixon Rong ay itinago sa dilim. Walang sinabi si Dixon Shanghai. Anyway, hindi si Dixon Rong ang ina niya. Masaya siyang makitang lumaban hanggang kamatayan Rong at Alex Dixon, para maupo siya at umani ng mga patay. Pamilya Jiao, ito ay hindi isang ordinaryong pamilya ng mga tycoon. Tanghali, ikinasal sina Dixon Yulong at Jiao Su para sa layunin ng kasal. Ito ay dahil ang pamilya Jiao ay isang napakalakas na pamilya, kahit hindi sila ang pinakamayaman, iginagalang pa rin sila. Ang pamilya Jiao ay isang malaking pamilya na umiral ng higit sa 300 taon,
ang mga ninuno ng pamilya Zhao ay mga master ng imperial na tumulong sa dalawang henerasyon ng mga emperador. Nang maglaon, ang kanilang mga inapo ay pinahahalagahan ng emperador at naging isang mahalagang general. Ang pamilya Zhao ay may magagandang tagumpay at ang kanilang mga inapo ay protektado. Nang maglaon, bago sumiklab ang digmaan, ang Zhao family ay lumipat sa ibang bansa. Sa bilog ng mga taong Flame Summer, sila ay lubos na iginagalang, masasabing sila ay tinanggap ng mabuti, at ang kanilang mga koneksyon din ang pinakamatibay. Maraming mayayamang at makapangyarihang mga ninuno ang mga estudyante ng mga ninuno ng pamilya Zhao. Sa Villa, ginalaw ni Jane Lewis ang kanyang pangsanggol na chi at nakaramdam ng pananakit sa kanyang tiyan, pagkatapos ay humiga siya sa kwarto para magpahinga. Kung hindi dahil sa katotohanang matagal na siyang naninirahan sa 5 elemental formation ng Jinling, ayon sa ganitong uri ng pagkabigla, matagal nang nagpalaglag ang fetus sa kanyang tiyan. Pero ngayon, wala siyang choice kundi tumigil sa pagtatrabaho at manatili sa bahay para protektahan ang fetus. Kinuha ni Alex Dixon ang isang dosis ng antivenom at nagtimpla ito para sa kanyang asawa sa kusina. Sobrang torturous ng mood niya. Sa isang banda, sinisisi niya ang sarili sa kanyang kapabayaan. Hindi niya inasahan na sasamantalahin ni Dixon Rong ang puwang nung nakikipag-usap siya sa Bai family para utusan ang kanyang mga nasasakupan na bumaba sa villa at gumawa ng gulo. Gusto niyang kidnapin ni Mark Lewis ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, ang kanyang puso ay nag-aapoy sa puot. Lin Rong. Siya ay naglalaro sa kanyang likuran ng higit sa isang beses, at ngayon ay naglakas loob siyang patayin at utusan si Mark Lewis na kidnapin ang kanyang asawa. Hindi na niya kadugo ang babaeng ito, gusto lang niyang maalis siya sa lalong madaling panahon. Alex Dixon, basura ka, ikaw lang ang nanakit sa anak ko. Bumukas ang pinto ng kusina ng malakas, pumasok si Helena na gulo-gulo ang buhok, muli niyang sinipa at sinaktan si Alex Dixon. Malamig na nakatayo doon si Alex Dixon at pinahintulutan siyang hampasin siya ni Helena ng ilang beses. Siya rin ang may pananagutan sa bagay na ito. Hiniling niya lamang kina Ding Ching, ang Shanming at iba pang mga nasasakupan na pangasiwaan ang kaligtasan ni Jane Lewis kapag lumabas ito, ngunit pinabayaan ang villa. Ang ilang mga gwardya sa villa lamang ay hindi maaaring pigilan ang kabilang partido na magkaroon ng mas maraming tao. Si Helena ay umiiyak at nambubugbog muli. Ganap na nakakalimutan ni Alex Dixon ang nagligtas sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Ngayon ay kinasusuklaman niya si Alex Dixon, kung hindi dahil sa basurang ito, hindi sana siya nabugbog, hindi sana masisira ang lahat ng mahalagang gamit sa bahay. Alex Dixon, masyadong delikado para sa aking anak na makasama ka, matigas na sabi ni Helena, sa pagkakataong ito, kahit na ano, kailangan mong makipagdiborsyo. Nakatutok ang mga mata ni Alex Dixon, sa oras na ito, iniisip pa rin ng kanyang biyenan na makipaghiwalay sa kanyang asawa. Saway ni Helena habang sinasabi, basta, itong disaster star, umalis ka, magiging ligtas ang pamilya natin, sinaktan mo ang anak ko, lumabas ka ng bahay at iwan mo ang villa at pera sa anak ko bilang kabayaran. Malamig na sabi ni Alex Dixon, Ma, kung hihiwalayan ko talaga si Jane, mas mabilis kang mamatay. Anong sabi mo? Labis na natakot si Helena na marinig ang salitang kamatayan. Agad siyang tumalon at sinampal si Alex Dixon. Kung gusto mong mamatay, mamamatay ka. Hanggat hiniwalayan ka ng anak ko, tutulungan ko agad siyang makahanap ng magandang pamilya na may pera. May mga mayayaman saan man sa Yan Capital. Hiniling ko na sa Shu family na maghanap ng ilan. Isang alon ng galit ang agad na lumabas sa puso ni Alex Dixon. 2. Hindi niya inaasahan na hinihiling ni Helena ang kanyang pamilya na tulungan siyang makahanap ng bagong asawa sa kanyang likuran, tila napagdesisyonan na niyang hiwalayan siya ng asawa. Hinawakan niya ang kamay ni Helena at malamig na sinabi, buntis na ngayon si Jane sa anak ko, hindi ko siya hihiwalay. Pagkatapos sabihin niyon, inalag-alog ni Alex Dixon si Helena at dinala ang isang mangkok ng gamot sa kwarto. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, nakita niya si Jane Lewis na nakahiga sa kama na nakasandal sa unan, ang dati niyang malarosas na mukha ay medyo mapatla na. Nang makita ni Alex Dixon ang haggard na hitsura ng kanyang asawa, nakaramdam si Alex Dixon ng matinding pighati at pagsisisi sa sarili, lumapit siya dala ang gamot at sinabing, asawa, ipapakain kita ng gamot, biglang hinawakan ni Jane Lewis ang braso niya,
Nanginginig ang kamay ni Alex Dixon at halos tumilapon ang sabaw ng gamot sa bowl. Abangan ang susunod na kabanata.